Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Okay, so ito yung model. Model KD-75X 80K September 2022 na-release ito. Okay, so ito yung serial number nya. Okay, so almost 2 years pa lang daw ito na nagkaroon ng problema. Okay, so ngayon guys, bubuksan natin at titingnan natin ang loob. Ito. So medyo napakalaki guys. Okay, subukan natin. Okay, so nabuksan na natin guys yung unit. Okay, so ito na guys. Ito yung kanyang mainboard. Then ito yung power supply. Okay, so ito yung supply nya. Then ito guys yung nandito sa loob yung T-con. Okay. So subukan muna natin na i-power on at alamin natin kung ano yung problema. Okay. Okay, so pa-plugin natin. So meron siya guys na backlight. Gitna. Then dito rin sa side. So yun. Okay. So titingnan natin kung ano yung display nito. So yun guys, wala siyang display. Okay, meron lang siyang liwanag na nakikita dito. Ayan. Okay. So ito guys ang problema niya. No display. Okay. Okay, so titingnan natin guys yung T-con dito sa loob. Okay, so ito guys, nabuksan ko na yung cover ng T-con. So ito yan. So may dalawa siyang ribbon. So may dalawa siyang ribbon papunta sa left and papunta sa right. So ngayon guys, magsusukat muna tayo ng mga voltahe dito sa T-con. Tingnan natin kung presence yung VGL saka VGH. Okay. Okay, plug natin. So yun, yung backlight. Check natin yung mga supply. Check natin yung 12 volts. Okay, meron siya. Okay. Okay, meron siyang supply 17.16. 7.11. Okay. Yan. 3.3 meron. Oh. 7.11.
Yan, 3.3. Check natin yung VGL. And guys, yung VGL niya is negative 9.03. Okay, yung VGH, ito yung VGH. Okay, meron siyang 32.12. Okay, so ibig sabihin guys, good yung DC to DC nya. Okay, so dahil kompleto naman yung voltahe niya sa T-Con, subukan na lang muna natin na maghang ng isang ribbon para makita natin yung display nito. Okay, yan, plug muna natin. Okay, subukan natin na ihang itong sa left. Yan, so nakakabit yung sa right side. Okay, lagyan natin. So yan, nakahang yan. So yan guys, lumabas yung display. Yan, pero nagpi-flicker siya, oh. Yan. So ito yung sa right side na nakakonect yung ribbon. Yung dito sa left side, wala siyang display, itim lang siya. Okay. Ayan. So lilipat tayo. Tatanggalin natin yung sa right side, ibabalik natin yun sa left side. Okay. So tinanggal natin yung sa right na ribbon, ibinalik natin yung sa left. Titingnan ulit natin kung ano yung display. Lagyan natin. Okay, so ito guys yung lumabas na display. Yung dito sa right side, black lang siya. Yung dito sa left, nagana siya, nagpi-flicker siya, pero wala siyang display. Yan, wala tayong nakita ang display. Dito sa kabila kanina, at least mayroong display, pero kumukurap din siya. Okay, so parang dito may problema natin sa left side. Ayan. Kung mapapansin natin, meron na siya ditong yan, sa kantuhan niya may itim na siya. Okay, so dito tayo check sa left side. Alamin natin kung ano yung dahilan bakit ganito yung kanyang display. Okay. So ngayon, tatanggalin natin muna dito yung cover sa source board sa ilalim. Tatanggalin muna natin ito. Okay, yan, plug muna natin. Okay, tatanggalin muna natin itong cover. Okay, so nabuksan na natin guys yung kanyang source board. Yan, so mayroon pala siyang dugtong dito sa bandang side ng left. Yan, mayroon siyang dugtong. Okay. May napansin lang ako guys dito. Check natin ito. Ayan, mayroon siyang sunog dito sa coke. Ayan, no? Ito ang nagiging dahilan
Kaya nag-ano siya, nagpi-flicker. Ayan o, meron siya dito. Okay, ayan, napansin nyo ba yun? O, ayan o, ayan, sa bandang gitna may sunog o. Ayan o, may sunog siya dito. Nako, ang problema. Okay, kaya pala nag-ano siya. Pag dito sa side na ito, nagpi-flicker yung display. Okay, so gawin natin guys, subukan natin na ihang ito, ihang natin dito. Yan, titingnan natin kung makakabuo siya ng display dito sa side na ito, dito sa side, sa right. Okay, okay, so nag-power on tayo. Then tinanggal ko muna yung dugtong dito papunta sa left side. So bali ang gumagana dito lang. So titingnan natin kung mayroon na siyang display. Okay, so ito na guys, nung tinanggal ko yung ribbon dito sa side na ito, nagka-picture na ito. Ayan, normal siya oh. Dito lang talaga yung may problema niya. May sunog yung COF or coke. So yun ang susubukan natin na i-repair, yung sunog na yun. Baka makuha pa natin sa repair. Okay, kakat na lang natin ito guys para hindi na siya mag short. Okay, ayan. So yun guys, na cut ko na yung sa gitna niya. Okay, so check natin guys kung okay na siya. Mayroon na siyang backlight. Okay, so ito na, lumabas na guys yung kanyang display. So yun lang ang may problema natin dito sa side na ito, dahil ito yung may sunog. Yan. So napalabas na natin yung kanyang picture. Okay, so yan na guys. So i-disable ko na lang guys yung kanyang mga resistor. So ito na guys, din-disable ko na lang yung mga resistor dito. Yan, hindi na nakakonect yan kasi yan yung mga clock signal. So yun guys, napalabas na natin yung display, kaso hindi na natin ito mare-repair dahil nasunog na yung kanyang side COF. So yun lang, tatakpan ko na lang guys at obserbahan natin kung hindi na siya magkakaroon ng problema. Okay, so ito na guys yung ginawa natin, no? Okay na siya. Ayan. Okay, so guys, maraming salamat sa inyong panonood. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe, then pakihit ng notification bell para updated ka sa mga i-upload ko pang video. Then paki-like and share and subscribe to my channel. Thank you guys and God bless. Bye bye.